Matapos magsara ang kumpanyang pinapasukan ko, naghanap ako ng ibang mapagkakakitaan. Nag-iisip ako kung ano ang gagawin ko sa perang ibinayad sa akin ng kumpanya. Nasa 10 years din ang serbisyo ko sa kanila. Karoms, itago mo na lamang ako sa pangalang Charlie, din tunay na pangalan. Sa ngayon, 30 years old na ako, may girlfriend na rin. Naisipan ko na lamang bumili ng motorsiklo at ipinasok ko sa isang booking app. Marami din akong pinagdaanan bago tuluyang matanggap. Nag-training ako tapos kumuha pa ng lisensya. Sa umpisa medyo nahirapan ako dahil hindi pa ako sanay. Hanggang lumipas ang 1 linggo, buwan, naging smooth na ang takbo ng hanap buhay ko. Maayos-ayos naman ang kita ko, hawak ko pa ang oras ko, kaya nag-enjoy na rin ako. Nagkaroon na rin ako ng mga regular na client na nagpapadala ng kanilang parcels at nagpapahatid sa trabaho at bahay. Isa na nga si Mia, Karoms. Sa bangko ang trabaho niya, bata pa si Mia, nasa 23 years old lang siguro. Nakilala ko siya nang maibok niya ako. Maganda si Mia, maliit lang pero malakas ang dating. Malayo din kasi ang bahay niya sa pinapasukan niya, mula Cainta hanggang Makati. Nagkausap kami ng ikalawang beses niya akong maibok. Magaling daw kasi akong mag-drive, maingat at magalang pa. Gustong gusto daw talaga niya yung umaangkas siya sa motor, lalo na kapag walang traffic, mabilis siyang nakakarating sa trabaho. Iba daw talaga ako kumpara sa mga rider na naibok niya. Tuwang-tuwa naman ako sa mga sinasabi niya. Kapag iba daw kasi ang nasasakyan niya, hindi siya masaya at hindi siya kontento. Dahil minsan lamang niya ako masakyan, hiningi na lamang niya ang contact number ko. Magbabayad na lamang daw siya ng tama sa akin. Sa bagay, siya lang naman ang bibigyan ko. Kaya okay na rin, at least sigurado na rin ang may biyahe ako sa isang araw. Karoms, ang naging usapan namin, ihahatid ko siya sa trabaho niya at pag uwi, ihahatid ko siya sa kanto na malapit sa bahay nila. 6:30 AM susunduin ko siya sa tapat ng convenience store na nasa kanto nila at nagtitext naman siya kapag pauwi na. Hindi kasi pareho ang oras ng uwi niya. Minsan maaga, minsan nag-o-overtime siya. Pagkatapos ko siya ihatid, tumatanggap na ako ng booking sa iba at kapag naihatid ko na siya sa kanila, umuwi na rin ako sa bahay namin. Ganito lang ang ginagawa ko, pero araw na Sabado, nag-text sa akin si Mia. Samahan ko daw siya. Alam niya kasi na wala akong biyahe ng ganitong araw. Nagpapahinga ako. Dahil wala naman akong ginagawa sa bahay, pinuntahan ko si Mia. Nagpasama siya sa mall. Meron siyang binili. Kumain kami at nanood pa ng sine. Sagot niya. Sabi pa niya, saan ko pa daw gusto magpunta. Siya daw ang bahala. Sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala. Pumara siya ng taxi at tumuloy kami sa Motmot. Doon pareho kami nakalimot. May magandang nangyari pero ipinagtapat sa akin ni Mia na may boyfriend na pala siya. Pagkatapos namin umuwi na kami, hinatid ko siya sa kanila sa kanto. Araw ng Lunes hindi nag-text sa akin si Mia, kaya tumanggap na lamang ako ng booking sa iba. 6 PM nag-text siya sa akin, sunduin ko daw siya sa trabaho. Kaagad ko siyang pinuntahan sa trabaho niya. 6:40 PM na ako nakarating pero hindi ko siya makita nang may umangkas sa likod ko. Isang lalaki, malaki, matangkad, kalbo, siya daw ang asawa ni Mia. Paandarin ko na daw ang motor ko. May nakatutok sa tagiliran ko. Kinakabahan na ako at takot na takot. Sa Antipolo daw kami, yung papunta ng Tanay. Kapag hindi ko daw siya sinunod, bubutasan daw niya ang tagiliran ko. Sinunod ko na lang siya. Mabilis ang takbo ng motor ko, halos hindi na sumayad ang gulong sa kalsada. Alas 8 na ng gabi, paakyat na kami ng Antipolo. Nang marating namin ang mataas na bangin, pinatigil niya ako. Dito na lang daw siya. Galit na galit siya sa akin. Nahuli pala niya si Mia na umaangkas sa akin at umamin sa kanya na may nangyari sa amin. Sinipa niya ang motor ko, nahulog sa bangin, kasama ako. Nagising ako kinabukasan, nasa ospital na ako. Bali ang braso at sira ang motor ko. Buti na lang hindi naman kataasan ang binagsakan ko. Halos 1 buwan din akong nagpagaling. Nakilala ko naman si Paula, isang nurse. Maganda rin siya, kaya lang mukhang tomboy. Pero nalaman ko na mahilig din pala siya magmotor. Kaya naging magkaibigan kami, magkasundo kami.
Sabi ko sa kanya kung pwede ko ba siya ligawan. May boyfriend na daw siya, sabi niya. Nalungkot ako pero okay lang. Mabilis naman ako naka-recover nang gumaling ako. Nagpahinga na muna ako ng 1 buwan bago bumalik sa pag-aangkas. Matagal-tagal din na hindi nagpapabook si Mia. Lagi ko siya naaalala. Iniisip ko baka sinasaktan siya ng boyfriend niya. Gusto ko siyang i-text pero baka lalong maging komplikado lang ang lahat. Nag-focus na lamang ako sa trabaho. Hanggang makareceive ako ng text mula kay Mia. Hindi ko na siya sinagot baka kasi ang asawa na naman niya. Pero tumatawag siya kung kaya sinagot ko na. Si Mia, na-miss ko ang boses niya. Humingi siya ng sorry. Bayaran daw niya mga nagastos ko sa ospital. Magkita daw kami para makapag-usap. Nagdalawang isip ako. Pero dahil siya naman ang tumawag, pumayag na ako. Nagkita kami sa isang mall. Malayo pa lamang ay tanaw ko na siya. Ang ganda niya talaga. Kain muna daw kami, sagot niya. Kaya habang kumakain kami, humihingi siya ng tawad sa ginawa sa akin ng boyfriend niya. Boyfriend niya lang pala yun, akala ko asawa niya. Nagtatago na daw ito dahil sa ginawa niya sa akin, kaya naghiwalay sila. Bayaran daw niya ako sa nagastos ko sa ospital. Sabi ko hindi na kailangan, okay na ako. Nahihiya daw siya sa akin. Naglakad-lakad kami ni Mia, pumunta kami sa bilihan ng motor. Total ayaw ko naman daw tanggapin ang bayad niya. Ibinili na lang niya ako ng bagong motor. Hindi ko tinanggihan ng motor. Maganda baka magbago pa ang isip. Agad kaming nag-ride ni Mia. Pumunta kami ng Tagaytay. Masayang masaya naman siya. Nag-enjoy kaming dalawa. Nagpasalamat ako sa ibinigay niyang bagong motor. Gabi na kami nakabalik. Hinatid ko na si Mia sa bahay nila. Pagkatapos, umuwi na rin ako sa amin. At pagdating ko nga sa bahay, nag-chat siya sa akin. Thanks babe, nag-enjoy ako. Sabi ko, ako din, salamat sa motor. Nang may nag-chat din sa akin, si Paula, nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang message niya. Kamusta ka na Charlie? Kaagad naman ako nag-reply. Mabuti naman ako, ikaw kamusta? Sabi ni Paula, naghahanap daw siya ng kausap. Nakipag-break daw siya sa boyfriend niya. Nahuli daw niyang may ibang babaeng angkas sa motor niya. Dagdag pa niya kung pwede daw magkita kami kahit minsan o di kaya mag-rides kami. Nagkasundo kami ni Paula na magkita at mag-rides. Syempre, inilihim ko kay Mia ang lahat. Pagkatapos ko ihatid si Mia sa trabaho, nagkita kami ni Paula. Pinuntahan ko siya sa bahay nila. Dahil sabi niya ayaw daw niya lumabas, masama daw ang pakiramdam niya. Ilang araw na rin daw siyang hindi nakakapasok sa trabaho. Pero nang datnan ko siya, mukhang okay naman siya. Yun lang, wala siyang kasama sa bahay nila. Siya lang ang naiwan. Nagkakwentuhan kami ni Paula. Ikinwento niya lahat sa akin. Dati nga daw siyang tomboy, nagkaroon nga daw siya ng girlfriend pero hindi sila nagtagal. Unang girlfriend daw niya. Mahal na mahal niya kaya lang umayaw na sa kanya. Sweet din si Paula dahil habang nag-uusap kami, bigla siyang humilig sa balikat ko. Hindi ko natiis. Naakit ako sa mapula at maninipis niyang mga labi. Hinalikan ko si Paula. At dahil kaming dalawa lang ang tao sa bahay, may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos, tuloy pa rin ang kwentuhan namin. Ipinakita pa niya sa akin yung pic ng ex-girlfriend niya. Nabigla ako at medyo nagulat dahil si Mia ang nakita ko. Kaya sinabi ko na agad sa kanya na kilala ko siya. Girlfriend ko siya si Mia. Nagulat din si Paula sa akin. Nalungkot din siya at galit. Humingi agad ako ng sorry. Okay lang daw, kasalanan din daw niya. Hindi muna siya nagtanong kung may girlfriend na ako. Ilang oras din ako nagstay sa bahay nila at sabi niya pa sa akin, mahalin ko daw si Mia at bahala na daw siya sa sarili niya. Nalungkot din ako kahit papano, pero nagpapasalamat pa rin ako dahil maunawain si Paula. Kung pwede nga lang, silang dalawa ang mahalin ko. Tumagal kami ni Mia at hanggang ngayon girlfriend ko pa rin siya. Thank you so much, Karoms. Hanggang dito na lang, Charlie.